pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo. At ngayong araw po ay March 5, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay paano lumalim sa Biblia Special Series 9 of 10. And ang topic po natin is Messianic, the New Covenant, and ang scripture po natin ngayong araw is Luke 22 verse 20. And sabi po dito, ang Messianic New Covenant is a new covenant that Jesus Christ meditates between God and His people, fulfilling and surprising the old covenant made with Israel. It is primarily prophesied in Jeremiah 31 verse 31 to 34 and fulfilled through Christ's life, death, and resurrection. The new covenant is established in His blood in Luke 22:20, and it characterized by internal transformation, forgiveness of sin, and indwelling of the Holy Spirit. And teaching number 1 po natin is Jesus fulfilled all the covenant. Sabi po dito na meron po kasing old covenant and new covenant. And yung bagong covenant po is ito po ay gawa ng ating Panginoong Jesucristo, na Jesus fulfilled all the covenant, na makikita po natin na yung old covenant is gawa daw po ni ito po yung blood of animals, but sa new covenant is the blood of Christ. Yan po, marami po tayong iba. And teaching number 2, Jesus reconciled His people to God. Sabi po dito na ating Panginoong Jesucristo po ay reconciled niya po yung mga people niya sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos. And teaching number 3, Jesus expanded the people of the covenant. Sabi po dito na si Jesus Christ is in-expand niya po yung people, tayong mga people niya para sa covenant, of the covenant. And application number 1, enjoy our relationship with God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na enjoy po natin yung meron tayong relationship na nabubuo sa ating Panginoong Jesucristo. And application number 2, see our adoption as the greatest privilege. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na makita po natin yung adoption ng adoption ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo as the greatest privilege sa ating buhay. And application number 3, post and meditate of God faithfulness. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin, na i-meditate po natin, i-post po natin yung faithfulness ng ating Panginoong Diyos sa atin. And discussion, how does God's faithfulness to His promises give us security? Para po sa akin, para po sa devotion ngayong araw, na yung God faithfulness is ito po yung promises na nabibigay sa atin ng Panginoong Diyos, dahil nga po pag tayo ang faithful sa Kanya is igagay niya po tayo sa magandang plan, magandang goal sa ating buhay. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.